Na yon, hindi na masakit sa'yo. Naibihan. Napapansin mo bang ibang itsura ng kuko mo kumpara rito? Oo. Paano siya naiiba? Ito yon. Hindi pa namin ito tuluyang tinanggal. Pero ito, tuluyan ng tinanggal. Ito ang naalis. Gaano nakatagal mula nung huling beses? Isang beses sa isang taon. Isang taon, oo, noong tinanggal? Oo, buong buo. Sobrang dami. Doon marami ang tinanggal. Saang bahagi ka nakakaramdam ng discomfort? Dito ba o dito? Dito rin naman dati. At dito rin dati. Sige. May sulok sa loob na dapat ay sa labas. Lahat ng sulok dito, kita mo sa daliring iyon. Dito, hindi sila nakikita. Ibig sabihin, pumasok lang siya doon sa'yo. So, nilalagay niyo ba ang tamponade ng pahilis sa mga sulok? Nilalagay niyo ba? Oo. Tama ang ginagawa niyo. Pakinggan mo, kailangan mo ng sistemang pang-ayos dito. Kailangan itong ikabit para maiangat ang kanto na to. Kita mo, inaangat ko at walang pressure. Ibig kong sabihin, kadalasan nawawala ang epekto ng pagkakaipit. Kasi pag baluktot ang kuko, pinipisil nito ang balat at nakakailang. Medyo tabingi ang kanto na to. Gawin mo siyang kapareho nung isa. Kita mo, inangat ko siya. Hawak ko na. May espasyo na. Binitawan ko na siya, pero bumabalik uli paloob. Pakiluwagan mo daliri mo. Sumunod ka ng kaunti, hindi ko makita. Oo, umaabot ito ng malayo, kaya dapat kong silipin kung nasaan ang dulo nito. Kapag pinipisil ko ng ganito, hindi mo ba nararamdaman? Hindi. Hindi, ayos lang ang lahat. Masyado talagang nakakurba paloob yan. Oh, itong sulok na to, tingnan mo. Kita mo, paano ko siya inaangat para sa'yo? Dapat nandito siya. Pero wala siya dito. Sa tingin mo, bakit kaya ganito? Dahil mo sa karanasan? Oo. Alam mo ba kung bakit? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ngayon, kunin muna natin yung dumi ha. Ito lahat. Dito, lahat. Yung balat mo. O, kita mo? Hindi sumusunod kaya naiipon doon na nagpapakita ng presyon. Pero tatanggalin natin lahat ngayon. Paminsan-minsan, maaring magdulot ito ng hindi komportableng pakiramdam. Maaring mamaga ang lahat ng ito. Sabi mo, magaling kayo dyan sa pagbabad. Sa madaling salita, para maresolba ang problemang ito, kailangan lang maglagay ng KS. Dito kami nagsasagawa ng training. Ang mga babae ay natututo kung paano maglagay ng mga brace na ito. Kailangan mo lang pumunta bilang modelo. Oh. Hindi, pwede kang pumunta bilang kliyente, pero magiging mahal lang talaga yon. Kung gusto mo, pumunta ka bilang kliyente. Kung ayaw mo, pumunta ka bilang modelo. Dito, ilagay at itaas mo lang ito ng ganito. Pag-usapan natin kung bakit ito nangyayari. Ano ang nangyayari sa sapatos? May mga tanong ba kayo? Sobrang simple, hindi mo na kailangan manghula. Sobrang sikip lang talaga ang lahat. Nakakatawa kasi, una, lumalaki pa ang katawan mo, parang tuloy-tuloy at laging basa ang paa at kamay mo dahil sa pagpapawis. Alam mo, hormones lang yan, lilipas din. Sa ngayon, ganito talaga. Isipin mo, bawat segundo ng buhay mo, nabubuo yung cells ng kuko mo. Dito sila nabubuo at itinutulak ang kuko mo pasulong. Lagi kang parang may maceration, yung balat ng paa mo na mamaga o lumalambot dahil laging basa. Nakamidya sa trouble shoes ka, lakad ka lang ng lakad, pabalik-balik, nai-imagine mo ba? Tuloy-tuloy ang paglaki. At syempre, simple lang yan. O yan, tingnan mo, kita mo kung gaano kadali? Ibig sabihin, ayan ang sapatos na dumidiin ng ganyan sa balat. Napakasimple lang. Paano ba dapat? Ang hilalaki dapat nandito at ang mga daliri magkakahiwalay. Kita mo, ganito dapat? Dito sila nagkakatipon. Nakakita ka na ba ng taong may bukol dito? Madalas ito sa babae dahil mahilig sila sa ganitong sapatos. Mga kakaibang hugis ang sapatos ang sinusuot. Oo, yun mga sapatos na makitid sa harap. Bakit? Kasi ang hilalaki, parte siya ng biomekanika ng paa. Sinasabi ng katawan, delikado, hindi ako makalakad, sobrang hindi komportable. At pinipisil pa ang mga daliri ko. Siguro, magpapalago na lang ako ng iba pa para manatiling balanse ang katawan kasi hindi naman ako tanga.
Kaya siguruhin na walang sumisikip sa paa sa sapatos at di magkadikit o magkaipit ang mga daliri. Ibig sabihin, ang normal na paa, kung igugugol mo at yung hindi pa nagsuot ng sapatos, makikita mo ang tunay na itsura ng paa ng tao. Ang mga daliri ay magkakahiwalay. Ganun talaga dapat, normal lang yan. Lalo na't medyo malapad ang paa mo at mukhang malaki ka rin, based sa nakikita ko, lalaki ka pa ng lalaki, mahaba pa ang paglaki mo. Tingnan mo rin ulit ang sapatos mo. Baka masikip na rin ang mga iyon. Pumili ka ng mas malaking sapatos ha. Laging itali ng maayos gamit ang sintas. Ibig sabihin, huwag kang kukuha ng masyadong malalaking sapatos na gagalaw-galaw ang paa mo sa loob. Hindi dapat ganoon. Ang sintas ay naimbento ng matatalinong tao, hindi basta-basta lang. Ginawa nila iyon para panatilihin nakapirmi ang paa mo. Dapat kaya mong ikuyom ang mga daliri ng paa mo sa sapatos parang kamao. Gaya ng ginagawa ko ngayon sa luma kong Puma na ikuyong ko ang mga daliri ko. Kaya mo rin ba gawin yon sa sapatos mo? Kapag pipili ka, pakicheck mo yan ha. Kamakailan lang may video tungkol sa medyas na kapag nagsusuot ka ng medyas, hinihila mo ito ng ganito para hindi maipit ang mga daliri ng paa. Oo, para hindi maipit ang mga daliri. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng baluktot na kuko sa paa. Pwede itong tanggalin, pero mauulit lang ito. Tapos ulit mong tatanggalin at paulit-ulit na lang ito, parang isang paikot-ikot na problema na hindi mo matatakasan. Kasi yung dahilan kung bakit nangyayari ito sa'yo, hindi pa rin natatanggal. Ibig sabihin, maaring dahil ito sa masisikip na medyas o kaya sapatos na masyado masikip para sa'yo. Kaya pumili ka ng mas maluwag. Hindi naman kailangang pinakamahal ang bilhin mo. Kahit ordinaryong rubber shoes lang. Tanggalin ang insole, ilagay sa sahig, tapos tumayo ka rito at tingnan ilang daliri ng paa mo ang hindi kasya. Gusto mo sukatin ko size ng sapatos mo? Sige, sukatin natin. Idikit mo lang ang sako mo sa pader. Ayan. Ayan, ilagay mo yung isa pang paa sa tabi. O gawin mo lang ng normal at tumayo ka. Tingnan natin ngayon. Tumayo ng tuwid, i-relax ang paa at mga daliri, tapos tumingin sa harap. Sige, ganito ang plano natin. Piliin ang pinakamahabang daliri. Ito ang pangalawa. Sa'yo, hindi ito kundi ito. Ibig sabihin, dito sa pangalawang daliri tayo magsusukat. Sige, ano ang sukat ng paa ng bata? Kung eksakto ang sukat, 42, pero kung mas malaki, 43 ang kinukuha namin. Kinukuha ko siya ng mas malaki. Oo, 42 ang sukat, pero hindi mahalaga kung ano. Hindi mahalaga kung ilang sentimo. 42, eksakto. Heto, 42, eksakto. Hiyata. Pero hindi namin tinitingnan ng sukat. Alam mo ba kung ano ang tinitingnan namin? Ang mga sentimetro. Mga 27. 27 na sentimetro. Dito sa label. Dito mismo. Tingnan mo, size ko ay mga 40 o 40 kalahati iyon sa European size. Pero hindi ko alam kung anong size yon dahil hindi ako tumitingin dito. Ang sukat ko ay 26 na sentimetro. Sa kanya ay 27. Sa'yo, 1 sentimetro lang ang lamang ng paa mo kaysa sa akin. Ngayon, tingnan mo kung paano pumili ayon sa insole, kung paano pumili ng insole. Ibig sabihin, ngayon alam lang natin ang haba. Tandaan, 27 sentimetro na ang haba ng paa mo ngayon. Ganito. Ayan. Pero bukod sa haba, may lapad din. Nakikita mo ba kung gaano kalapad ang paa mo? Medyo malapad siya, di ba? Tama? At alisin mo ang paa mo. Itong isa. Alis mo? Ayan, hindi na natin to kailangan. At ngayon, sa sarili mong insole, tumapak ka rin gamit ang sakong mo, umatras ka ng kaunti, dahan-dahan kang umatras. Hindi, kaunti namang abante ngayon. Kaunti pang abante. Ayos, ang galing mo. Ilagay mo yung pangalawang paa ng diretsyo, parallel. Sige, ayan, nailagay mo na, di ba? Tingnan mo, i-relax mo ang mga daliri mo. I-relax mo lahat ng daliri. Tumingin ka lang ng diretsyo. Tumayo ng tuwid at diretso ang mga kamay sa gilid. Mahalaga ito. Ngayon, tingnan natin ha. Ganito. Ngayon, bahagya mong ilipat ang bigat mo pasulong. Parang naglalakad ka. Hindi, parang naglalakad ka. Ibig sabihin, paano mo igagalaw ang paa mo? Paano ito mangyayari? Parang ganun ba? Pakinggan ninyo. Ayan, sige. Ngayon, ibalik mo na. Ayan. At ngayon, tignan natin kung ano ang hindi kasya. Itong umbok dito, maliit na bahagi lang. Medyo masikip dito para sa'yo. Kasi may flat foot ka. Ayan.
Pero dapat itaas ang arko ng paa mo. Hindi ito ang tamang insole, kundi yung custom-made na orthopedic na para talaga sa'yo at mag-aangat ng arko. Sige, bitawan mo ako, ibalik mo. Kapag tinaasa ng arko mo, yiliit at kikipot ang paa mo. Ilagay mo lang, huwag matakot. Parang may hahawak dito. Kailangan itong itama. Kailangan mo din mag-ehersisyo at alagaan ang arko ng paa. Ano ang naiintindihan natin? Na talagang hindi ka siya dito sa'yo. Bakit normal ang isang daliri at yung isa hindi? Siguro may pagkiling dahil mas ginagamit mong suporta ang isang paa, kaya doon ka mas umaasa. Ayan ang sikreto. Naintindihan mo? Hindi ba mahirap? Hindi mahirap. Salamat. Ibig sabihin, ang mga daliri, sa totoo lang, dapat nandito talaga. Ayon sa anatomya, tingnan mo ang anatomya ng paa, kung ano dapat ang itsura ng paa. Anong mga bata ang ipinapanganak? Anong klase mga paa meron sila? At anong klase mga paa ang ginagamit ng mga tao sa paglalakad? Oh, ayan, ang nanay mo nakatayo na may ganyang mga paa. Mamaya, huhubaran din siya, magiging nakakatawa rin doon. Ayan lang. Kaya tumutubo papalob. Pwede mo siyang ayusin ng paulit-ulit. Pwede kang magdusa buong buhay mo dahil sa problemang yan. At magsuot ng maayos na sapatos.